Pinost ni Jesus Palsis, mga bossing, yung tungkol o yung time, hindi yan. O yung timeline, ano po, ni Sara Duterte para sumagot ho, mga kababayan. Ito, asan ba yun? Ito. Ayan. Yan. Sabi dito ni Jesus Palsis, Sara Duterte has only until 5 p.m. to submit an answer to the impeachment complaint filed against her. No? If she doesn't file one, Congressman Terry Redon said mas bibilis ang proseso kung hindi siya mag-file. No? Ganyan daw. Damn if you do, damn if you don't. Sabi. Pag ginawa mo, may kalalagyan. Pag hindi mo may ginawa, may kakalagyan. Mukhang parehas pong hindi papabor sa kanila, mga bossing. Ano po? Bakit? Ang nagtataka ako sa kanila, lagi nilang sinasabi, meron po kaming depensa, meron po kaming 16 na lawyer, yung mga kinuha ho, mga boss, chief amo, sir. Ang sasagutin yung mga reklamo sa impeachment. 16 na lawyer. Tumagal ang 1 taon mahigit. Umabot pa sa last minute bago ho sila sumagot. Yes, sumagot na po sila, mga kababayan. Nagsalitan, sinagot na po nila yan. Pero umabot pa ng last minute. Kasi nung nabasa ko ito, bandang alas 4 na ho yata o alas 3 na ho yata, mga kababayan. Piruin mo, sabi ko sa sarili ko, kung ikaw may sagot ka doon sa mga inirereklamo sa iyo, agad-agad dyan eh. Baka yung unang araw pa lang ho, mga kababayan, na inireklamo ka, nag-prepare ka na ng sagot dyan eh. Di ba? Kung matandaan nyo, yung huling impeachment, ano sinasabi nila? Naku ready na po kami na makita yung mga ready na yung mga abogado, kaya lang hindi natuloy, kaya lang na-archive daw ho. Di gamitin nyo kung ano yung mga sagot nyo doon sa impeachment nung nakaraan. Kasi halos yan din ang nilalaman ng mga impeachment o nung impeachment ngayon. Bakit pa umabot ng last minute? O yan, 15 minutes bago ho siguro mag-alas 5 nung nabasa ko to. Ano sabi dito? BP Sara sumagot na sa House impeachment complaint. Kinumpirma ni Attorney Michael Fowa. No? Nako, meron ding mukhang merong basta madami nagko-question kung bakit si Michael Fowa daw po at yung isang abogado ni Sara nandoon sa linya ng mga abogado nila. Na nagpadala na sila ng sagot o answer ad cautelam, no? Kaugnay sa kinakaharap na impeachment complaint ng bise sa House Committee of Justice ngayong Lunes, March 16, ang deadlines ng kampo ng bise para magsumite ng sagot. O yan, BP Sara naghain na. Bakit umabot pa ng last minute? Kaya ho ako, mga kababayan, sabi ko sa inyo hindi ako naniniwala na itong mga ito malakas yung kanilang depensa para ipagtanggol si Vice Presidente. Kasi yung mga estilo nila, kung hindi po ipausog yung, kung hindi po hadlangan yung impeachment, no? Ganyan lang ho. Iintayin pa yung mga dulo. Kagaya niya, sabi ni Ma'am Elena Garcia, sumagot si Sayad before 4:35 p.m. Last minute. Siguro nag-aantay ho na baka sakaling may magawa pa tayong paraan upang sa ganun hindi na umabot sa ganito, ganyan. Yun na lang ho ang iniisip niyan, mga bossing. Di po ba? Nako. Wala akong nakikita, always delaying tactics. Totoo ho. Wala akong nakikita na mga depensa nila. Paano mo naman i-depensa, mga bossing? Yung pagka may nangyari sa akin, may inutusan na ako, patayin si Bongbong Marcos, si Lisa Araneta Marcos, at si Martin Romualdez. Paano mo i-depensa yon? Di ba? Tapos, sa bandang dulo nun, no joke. O paano nga naman? Hirap po, di ba, mga kababayan? Ngayon, magkakaalaman yan. Magkakaalaman na ho yan, mga bossing. At tingin ko, kapag dumating na po sa Senado, mga kababayan,
ang impeachment na yan, hindi na po matutulad kagaya nung ginawa nung kay Chis Escudero, mga bossing. Hindi na matutulad sa kagaya ng ginawa ni Chis Escudero na dinribble-dribble, na pagpasa sa Senado ng Kongreso, sabi, sandali, no, may 2 months vacation kami, bakasyon muna kami. Pagdating nung araw, napasukan na nila, sandali, 1 week, penging 1 week, hindi pa namin alam kung ano gagawin nila. Pagdating nung i-remand doon sa Kongreso kasi ganito, ganyan. Hanggang sa na-archive na po. Ngayon, tahimik na si Boss Chis Escudero, hindi na nagsasalita. Tingin ko kung sakali si Chis Escudero ang magiging katandem ng vice-presidente, no? Presidente Sara Duterte, Vice President Chis Escudero. Tingin ko hindi na ho iboboto ng mamamayang Pilipino yan. Kapag ganito po ang nangyari, mga kababayan, at etong dalawa na to, nagtandem ho, mga bossing, sa tingin nyo, kapag kayang dalawa na yan, nagtandem, mga kababayan, no? Ano ang kalalabasan? Ano ang kahihinatnan nung mga DDS? Itandem kay Sara Duterte si Marcoleta? Wala. Itandem kay Sara Duterte si Amy Marcos? Wala naman din hong boboto na mga ano dyan, na ano tawag doon? Walang bobotong mga loyalista. Itandem si Marcoleta, si ano. Kapag etong dalawa ho na ito, nagtandem na, mga kababayan, tinitiyak ko sa inyo na wala na talaga ang mga DDS. Kung ang magbibise presidente ay si Pangulong Bongbong Marcos at ang magpe-presidente ay si Attorney Leni Robredo. Hindi. Hindi pala si Attorney Leni Robredo ito. Pero kamukha no? Pero kung yan dalawang yan, ang magtatandem o kung magtatandem si Pangulong Bongbong Marcos at Leni Robredo sa 2028, wala na. Malabo na hong manalo. Iba si Tito Sen, forthwith agad, sabi ni Sir Chris Angel. Correct. Kala ko talaga si Atty. Leni Robredo ito, ano Ano pa ba ito, mga kababayan? Nandali. Ito po, mga boss chipamo, sir, ay ayun. Yung pala yun. Yakap Karaban ni Pangulong Bongbong Marcos. Na kahit nasa dulo po kayo ng Pilipinas, nasa mga kasulok-sulukan, ayun kamukha nga talaga ni Atty. Leni Robredo si Madam, di ba? Pinabata lang. Kahit nasa kaduluduluhan ka ng Pilipinas, kahit nasa kasulok-sulukan ka ng Pilipinas, ay hahatiran ka ng tulong. Alam nyo po, ayan, tingnan nyo yung mga kabataan, may mga libreng mga gamit sa eskwela, at meron pa pong mga check-up. Naku, kala ko si Pangulong Bongbong Marcos ang nagbabakuna. Di ba? Yan, mga bossing, ang pagmamahal ni Presidente Marcos sa ating mga kababayan. Hindi po naiiwan. Walang maiiwan na kapwa natin Pilipino. Sabi ni Ferdinand Lamer, si Governor Pam Baricquatro. Yan. Pero dito, kahawig ni Atty. Leni Robredo, asan ba yun? Asan ba? Dito, kahawig no? Kahawig, tsaka yung tindig. Di po ba? Yari na. Sa Cebu ba to nangyari? Nakita nyo ho, yung kabilang side,